Ayan, pakinggan ninyo ito. Pakinggan ninyo, mga kababayan, yung kondisyones ni Bato para makipagsundo daw siya kay BBM at makipagkaisa daw para sa ikakabuti ng ating bansa ay paalisin daw di umano ang ICC sa Pilipinas. Ang ICC investigator. So ibig sabihin, ito pakinggan ninyo sabi ni Bato ha. Ito na mga kababayan. May kondisyon din si Senador tulad ng ibang kalyado ni FPRRD. May kondisyon din si Senador Bato de la Rosa bago kagatin ang alok na rekonsilyasyon ng Pangulo. Nagbabalik si Hanati para sa detalye. May ICC investigators sa Pinas. Yan ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa programang On Point ng Billionaire News Channel nang tanungin kung paano mapapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sincerity sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Sabi ni De La Rosa, nasa isang hotel daw sa Pasay City ang mga ito at may pinapapirma raw silang affidavit sa retired police officers para idiin siya sa kaso ni FBI. Narinig nyo? Ang intelligence ni Bato, nalaman daw niya at isa sa mga kondisyones niya na paalisin daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga ICC investigator na nakastay sa Pasay. Pagkakaalam ko, nakaraang ilang taong nakalipas, ito ata yung naka-stay doon yung mga, di ba yung mga Chinese Communist Party na nakipag-meeting sa PDP Laban? Alam na alam ni Bato Pagkakaalam ko, yung mga CCP, NPA yun yung mga Chinese party tawag doon Chinese NPA, di ba? Party na naka-stay din sa Pasay, di ba? Nakipag-meeting sa PDP Laban. So ito may bagong version si Bato. Ipa-deport daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung naturang mga ICC investigator na nandito sa Pilipinas ngayon at ina-assist daw ng CIDJ at naka-base daw ito sa Pasay City. Yun ang sabi. So, pag ipa-deport daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos, makikipagkaisa na daw si Bato de la Rosa. Bato, kahit hindi ka na makipagkaisa kay BBM, wala ka namang kwenta. Yung lupang hinirang ginawa mong bayang magiliw Hindi ka namin kailangan, Bato, kahit pa maging presidente ka. Wala namang mangyayari sa buhay namin. Ito na. FPRRD sa ICC. Una nang lumitaw sa isang Senate investigation na may mga tauhan ng ICC na bumisita rito sa bansa para mag-imbestiga sa nangyaring war on drugs. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Bumuelta pa ang dating PNP chief sa ahensya na anyay hinahayaan daw ang ganoong treatment sa mga retiradong pulis. Balak niyang maghain ng resolusyon sa 20th Congress para magkasa ng Senate investigation tungkol dito. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Umuugong ang isang warrant of arrest mula sa ICC laban sa senador dahil sa pagiging architect niya ng kampanya kontra droga ng Duterte administration. Wala pang opisyal na pahayag ang PNP at Malacanang tungkol dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-uusap ng Duterte Bloc tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sakaling maakwit ang bise, posible ang showdown sa pagitan ni VP Sara at Senator Risa Ontiveros sa 20... Ngayon, mga kababayan, yun ang sabi ni Bato de la Rosa. Na meron daw nakarating sa kanya, according sa kanyang intelligence, na meron daw mga ICC investigator na tinatakot daw ang mga retiradong pulis na mga kasama ni Bato noon na nagpapa-implement sa war on drugs ni Digong. So, ito mga kababayan, merong isang kondisyones si Bato na kung saan Pangulong Bongbong Marcos, makikipagkaisa daw si Bato sa iyo, makikipagsundo daw siya, pero i-deport mo daw yung mga ICC investigator na nasa Pasay. Tinatakot mo daw. Tinatakot daw ng mga ICC investigator
Itong mga retiradong pulis. Ano na, nako, ito na nga ba to? Tignan ninyo ha mga kababayan, nakaraang buwan, sabi ni Sara Duterte, kasali siya sa listahan sa ICC, nahuhulihin. Ngayon naman, sa buwan na ito, sabi ni Bato, meron na daw mga ICC investigator sa Pasay. May galap shoutout Ma'am Lynn Herikawa and kay Christian San Agustin and kay Geko and kay Herminio Salonga. May galap shoutout po. So yun po yun ha, mga kababayan. Klarong-klaro po. Swak na pasok sa budget. Ayan, shout out from Hong Kong. Tanggal stress mo, sabi ni Ma'am Letty Roya. Ayan, pera lang katapat mo, dangal wala ka, sabi ni Christian San Agustin. Sino bang kalaban dito ni Christian San Agustin? Ako ba? Kung di lang masama, hanapin kita para paaminin ang lahat na lumabas sa bunganga mo ay mali. Alam mo sa totoo lang, Christian San Agustin, alam mo sa totoo lang, hanapin mo ko kung gusto mo kong hanapin. Wala namang nagbawal sa'yo. Diba? Pero sa totoo lang, anong klaseng nilalang at anong klaseng utak meron ka na mas unahin mo pa yung paghahanap sa akin kaysa ibibili mo ng bigas sa pamilya mo? Kaya nga minsan itong mga DDS, lumalaking mahirap, mamamataying mahirap. Bakit? Mas unahin nila yung kabubuhan kaysa sa kakainin nila araw-araw. Biruin mo, gagastos ka, hanapin mo ko. Tapos mas unahin mo yung gagastos mo sa pagpapahanap sa akin kaysa pambili mo ng bigas. Diba? Kaya nga masasabi ko mga DDS, mga bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa. Di ba? Mga walang pera, mahihirap at pangit ang lahi, mga utot-uto. Mga uto-uto. Yeah? Kayo mga DDS, no, mga putang ina ninyong lahat. Yan, klarong-klaro mga kababayan na isa nga din si Bato. Takot na sa ICC. Sasabihin na naman niya ngayon ni Christian San Agustin na peke daw at hindi totoo at mali ang aking mga sinasabi. Putang ina mo. Yeah? Kasi ang dapat mong ibalita katotohanan. Putang ina mo, kailan ka ba nakakakita ng DDS nagbalita ng totoo? Putang ina mo, kung ang mga DDS vlogger nagbalita ng totoo, bakit nakakasuhan sila mga putang ina ninyo, mga DDS? Yeah? Kung mali ang binabalita ko, edi sana kinasuhan na ako po kinang ina mo. Yeah? Lahat naman ng balita ko, nakita mo. Nagsalita si Bato, imposible naman, wala kang TV sa inyo. Anong klaseng channel meron ka, taga Mars ka ba? Ito Billionaire News ito. Ayan okay ng ina mo. Iharap ko sa pagmumukha mo yan Billionaire News yan. Ayan kita mo? TV5 yan Putang ina, nagsalita si Bato. Ayan Billionaire News. Ayan One News 5. Putang ina mo. Sasabihin mo, peke ito. Tang ina nyo, wala kayo kasing mga cellphone, palibhasa ang hihirap ninyo, wala kayong Google Pixel Pro Fold 96,000 cash from America. Hindi katulad sa inyo, utang ina nyo, wala kayong mga cellphone. Yeah? Palibhasa kasi ninyo, mga wala kayong ganyan. Anong saysay ng mahal ng cellphone ko kung hindi ako makakapanood ng tamang balita? Di ba? Utragis na yan, di ba Ma'am Josephine Jimenez? Diyos mio, Marimar, sasabihin ba yung peke daw? Hindi daw totoo? Tang ina mo ka? Pinalaki ka ng magulang mo. Kung ako yung magulang mo, dapat nung maliit ka pa, inapakan ko na yung mukha mo. O di kaya, pinulupot na kita sa duyan nang hindi ka makahinga. Yeah? Kung ako yung nanay mo, pinainom na kita isang galong tubig na masupukit ka. Ganun yun. Tang ina, pangalan mo, Christian, apelido mo, San Agustin. Ano yun, nagkantutan yung magulang mo, sarap ng altar? Yeah? Kaya pinangalan mo, Christian, tapos apelido, Agustin. Ang galing. Pangalan mo Christian, apelyido mo santo, tapos ang ugali mo demonyo. Yeah? Diyos mio, Marimar. Ito na mga kababayan. Sunod, balita. Sasabihin na naman nila ito mga kababayan. Peke na naman ito. Hindi na naman ito totoo. Ay, Diyos mio, Marimar. Peke na naman ito. Eto, mga kababayan.